Epektibo naman na ngayong araw ang 58 pesos na maximum suggested retail price o MSRP para sa imported premium rice. Live mula sa Quezon City, magbabalita si Kari Cator. Kari, nakakasunod ba ang palengke dyan sa maximum SRP? Angela, sa pag-iikot natin sa ilang palengke rito sa Quezon City, lahat ng ibinibentang imported na premium rice pasok sa maximum suggested retail price o MSRP na 58 pesos kada kilo. Yan nga yung mga 5% broken o durog na bigas. Ngayon nga kasi ang unang araw gaya ng nabanggit mo ng pagpapatupad sa MSRP na ito. Pero kahit nakasunod, alam mo ang ilang retailers hati pa rin ang reaksyon dyan. Ang ilang kasi nakausap natin may tubo pa rin naman daw kahit ibaba sa 58 pesos ang presyo. Habang ang iba malaki na ang nawawala sa kita dahil pinilit lang daw makasunod sa MSRP. Ikinatuwa naman ng mga mamimili ang inilagay na limit sa presyo bagamat may kamahalan pa rin daw. Naunang sinabi ng Department of Agriculture na planong magpatupad ng staggered na pagbaba sa MSRP ng imported premium rice kada 2 hanggang 3 linggo. Target daw na mapaabot ito sa 50 pesos na lang kada kilo lalo kung magtutuloy-tuloy na ang bawas presyo sa global market. Samantala, Angela, syempre hindi kasama yung local rice sa MSRP. Pero base sa huling tala ng DA, ang presyo raw niyan ay naglalaro sa 40 hanggang 63 pesos kada kilo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Kari Cator. Kung samahang industriya ng agrikultura o SINAG ang tatanungin, mahal pa rin daw ang 58 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa imported rice. Dapat daw ay 45 pesos ang MSRP dahil binabaha na ng imported na bigas ang ating bansa. Makakausap po natin si SINAG President Rosendo So, kaugnay po sa isyong ito. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yeah, Angela, magandang tanghali. Opo, si Angela po ito, sir. Bakit po ninyo nasabi na mahal pa rin itong 58 pesos per kilogram na MSRP na bigas po para po sa imported na bigas dito po sa ating bansa? Ano po yung magiging basihan nyo po dito sa pagkalkula ng presyo? Yeah, ang computation natin is based on last month importation. So more or less malapit naman yung dun sa 58. Nasa 54 pesos dapat. No? Pero yung 58 na sinet ng DA is yung maximum. No? Ibig sabihin, yung ibang nabili na mas mura, pwede naman magbenta at 54 pesos or less. So yung maximum na sinet, based on yung klase na pinakamaganda dun sa Vietnam na 5% broken. So, yung sinet, ma-adjust pa yan. Sa tingin natin, after 15 days, kasi bumaba ulit yung world market price. Pero tama po ba yun na sinasabi po kasi ng ibang mga small retailers na by doing this, yung pagpapatupad ng maximum suggested retail price na 58 pesos, ay maaaring magsara o malugi itong mga small retailers? Is that even possible po? Sa tingin namin, hindi. No? Yung delivered naman sa kanila is nakikita natin na yung mga miller kasi may diretso rin deliver sa kanila. Yung mga importer may diretso rin deliver sa kanila. No? So, ang tingin naman natin yung markup na gusto nila na 6 pesos or 5 pesos, sobra naman yun. No? Dapat bumaba lang sa 4 pesos to 3 pesos sana yung markup para hindi ganun kalaki ang diferensya ng itong imported price or farm gate price sa retail price. Pero Sir Rosendo, isa pa po sa mga usapin po ngayon yung deklarasyon ng food security emergency sa ating bansa. Kayo po ba, ang inyo pong grupo po ba na SINAG ay suportado itong deklarasyon na ito? Yeah, we are supporting yung declaration para at least mailabas din yung NFA rice na nandyan sa loob ng NFA kasi aani na naman itong
third week of February. So para at least may space naman para may lagay itong mga bagong ani na palay dun Oo. sa NFA. No? And ma-dispose yung NFA dun sa mga LGU. Ang target price yata 38 pesos, 36 to 38. So nakikita natin na makakatulong yun sa ating mga consumer na kukuha dun sa bigas na Opo. yung sa world market, no, price, yung sa nakikita natin itong January 8 kasi nasa $460 per metric tons na lang yung FOB. Dati kasi yung July 2010 umabot ng 568. So almost $100 per metric tons na ang binaba. No? So we expect na by next month, malaki pang ibababa dun sa Senate ng Department of Agriculture. Pero isa nga daw po sa mga mangyayari kapag nagdeklara ng food security emergency ay ibebenta nga po, no, nabanggit nyo rin po, yung mga naka-imbak na lumang NFA rice na umaabot na raw po ng 300,000 tons yung dami. Tama po ba yun? Okay po ba yun? Kasi sinasabi din po nilang issue dito is dumaan po ang maraming bagyo sa atin last year. Bakit daw po nagkaroon pa ng congestion ngayon ng NFA sa ating mga warehouses? Yeah, kasi depende yan sa dun sa calamity area, no? Kung bibili sa NFA. Yung mga ibang LGU kasi, bumibili yan sa area na dun sa mga local area na ng bigas, no, sa commercial rice. Yung sa NFA kasi kailangan bilihin pa rin ng ng LGU eh. Hindi naman libre yon na ibibigay. So siguro may nakita silang mas mura sa area nila kaysa kukuha sila sa NFA, kaya kumuha sa other rice miller or supply. Hindi naman specific na kailangan bumili yung LCU sa NFA. Pero sa tingin niyo po ba, Sir Rosendo, dapat nang payagan talaga itong NFA na magbentang muli sa merkado, no, nang hindi na kinakailangan ng food security emergency declaration? We think naman kung tama yung suporta sa atin magsasaka, no, tama ang bigay ng subsidy, kayang ibenta yan na mas mababa. Kagaya last year, no, yung EO62 na binaba yung taripa from 35% to 15%. Hindi ito nakatulong sa consumer, hindi rin nakatulong dun sa magsasaka. Kasi in the part of magsasaka, ang nawala is 15 bilyones na collection ng tariff na mabibigay sana sa kanila. Kung ito is naibigay sana per hectare sa 1.5 million hectares, mabibigyan ng additional 10,000 pesos. Kung ita-translate natin sa palay ito, may discount niya ng almost 2 pesos and 90 centavos na pwedeng ibigay sa mga traders or miller. Na converted sa bigas, is 5 pesos yun. So sa tingin natin, mas effective kung i-kolekta yung taripa na 35% at yung makolekta, mabigay sa atin mga farmers para bumaba yung puhunan nila. Pero sa tingin niyo po ba, Sir Rosendo, kung hindi po natin binaba ng government natin, ng administrasyon na to, yung taripa sa imported na bigas from 35% to 15%, hindi po tayo magdedeklara ng food security emergency ngayon? Baka hindi, no? Kasi naibigay natin sa magsasaka yung incentive, no? Na 10,000 pesos. And kung naibigay natin, yung production cost bababa. Kung yung production cost is 50,000 per hectare, kung naibigay yung 10,000, so 40,000 na lang ang gastusin, ibig sabihin, pwede natin bibili sa magsasaka na mas mababang presyong palay. At nailatag yung majority kasi 78% ng kinoconsume natin galing pa rin dito sa ating bansa And yung 22% is yung imported, na in which yung imported na binibili
is 5% broken. Hindi yun ang para sa masa. So yun ang sinasabi natin. Kaya walang effect yung pagbaba ng taripa doon sa side ng majority ng ating consumer. Yung balikan ko lang po yung sa maximum suggested retail price natin na 58. Sabi po, every 2 weeks or every week titignan po yung pag-aaral kung babawiin itong deklarasyon na to. Sa inyo po ba ilang linggo lang dapat na gawing 58 pesos ang MSRP natin sa mga imported na bigas? Yeah, yung 58 pesos within 2 weeks dapat bumaba pa yan ng 52 pesos, no? Tapos after that another round na ibabayan sa 48 pesos, yun ang nakikita natin. Alright. Kasi based on yung import price na binase, ma-adjust yan, no? Yung pumasok yan ng December, medyo mas mataas ng konti. Tapos yung remaining towards end of the year, bumabaw yung presyo. Kaya every 2 weeks, kailangan ma-review talaga yan, yung maximum price ng 5% broken para maibigay sa ating mga consumer. Kasi yung dalawang factor kasi yan. Yung isang factor is bumaba na yung taripa, hindi nga na-transfer sa consumer. Pangalawa, bumaba pa yung international price, no? Na dapat ma-transfer sa consumer. Tama. So ang sinasabi nga natin, by February dapat i-review ng economic team yung tariff cut, no? Para ibalik na lang dun sa 35%, para matulungan ang ating mga magsasaka yung collection ng tariff. Opo. Pero taking this opportunity na rin po para tanungin kayo dun sa issue naman po ng mahal, sobrang mahal na presyo po ng kamatis. Sa inyo po pagkakaalam, bakit nga po ba napakamahal ngayon ng kamatis? Tsaka ano po ba yung dapat gawin natin? Yeah, yung tinanim kasi ng November, December, nasiraan talaga. And ngayon medyo bumaba na yung farm gate nung 2 weeks ago, umabot ng 150. Tapos last week nasa 120, ngayon nasa 100 pesos. Bumaba na yung presyo. No? We expect na kasi yung harvest ng kamatis mga 45 to 60 days. So yung nagtanim ng towards end of December, makakaani na ng February yan. And sa tingin natin, bababa na yung presyo ng kamatis. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sinag President Rosendo So.